Hello YouTube boss, Moki here para sa Encuentro Creepy TV. So ito, may bagong upload ng ating idol, si Tipoy Tandok. So, nakita ko lang. Gagawin natin. Let's go! Labot na video na nakuhanan ng camera Sandali. at Jack na mapapasubscribe ka sa channel na ito pag ito'y natapos mo. Kaya't kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Ready? Tara na! Subscribe nga pala kayo sa kanya, Tipoy Tandok, at saka shoutout Green Minded. Yan, kila Ma'am Olivia, Ma'am Lenny, sa tropang Green Minded. Yan, sila Ma'am Jackie, yan, sila Ma'am Sweetie, Squishy. Sa mga tumatambay sa live ko sa gabi. Alam niyo na ako sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Mamaya, may live ulit tayo. Tuloy natin. Sa paunang video pa lamang natin ay talagang titindig na ang iyong balahibo dahil sa video na ito ay matutunghayan mo ang nakakapangilabot na karanasan ng isang lalaki. Wait lang ha. Wait natin ang one. Sir Pipoy, mo ko i-strike ha. Hintahan ko lang yung camera ko. Sana hindi tayo strike ni Sir Pipoy. Isang gabi ay nakarinig ng ingay ang isang lalaking nagbe-video sa kanyang bahay. Ano yun? Kahit natatakot, ay pinilit nitong mag-video habang naglalakad papuntang kwarto. Sa kanyang pagpasok ay nakita niya ang isang nakakapangilabot na nilalang na nakatayo sa kanyang kama at ito ay nakatalukbong ng kumot. Pansamantala siyang napaatras at ng kanyang balikan, ito ay naglaho na lamang. Ano yan? Maaaring totoo yan. Pero para sa akin, ano to? Scripted ito. Para sa akin yan Maaaring ano yan Kasi kung titingnan nyo yung kumot, patusok siyang ganun eh. Di ba? Maaaring may nakaganon lang kahoy doon. Tapos binaba lang nung dumating siya. Kaya akala mo, bumagsak talaga siya. Para hindi magmukhang matulis yung dulo niya, dahil siyempre lalagyan nila ng kahit mga unan, para magmukhang ulo siya. Madali lang yan. Tapos, hindi natin alam, baka artista itong lalaki na to, magaling di umarte. Ano yan? For me sa akin yun Hindi ako convinced sa ganyan. Tapos bumalik pa siya. Kung talagang takot siya, hindi siya babalik doon. Kung yun ay totoo talaga na nakita niyang tumaas, nakita niya nung bumagsak, nakita niya nakatayo, hindi ganun ang magiging expression niya. Para sa akin, ang magiging expression niya dun, sisigaw yan. Matitili yan. Kumbaga, kahit lalaki yan, titili yan. Tapos, malamang na maibato pa niya yung camera niya.
Hindi niya na parang wala naman takot na nangyari sa kanya, eh. Tapos bumalik pa siya. So, red flag 'yun. Mm. Kung ako 'yan, tatakbo na ako. Pakialam ko diyan. Pakialam ko sa camera ko. Bumalik ka pa? Red flag sa akin 'to. For me 'yun, Ewan ko sa inyo. Lagi ko sinasabi, nasa inyo ang pagpapasya. Pero sa opinyon ko, scripted ito. Next. Wala yan. Ang nakakapangilabot na nilalang ay tuluyan na naglaho sa kanyang kwarto. Ito mo, binalikan pa niya. Ayun. For me, fake yan. Hindi ko nakita. Akala mo, mabibiktima mo ako, Alas 3 ng madaling araw, nang lakaran ng lalaking nag-video ang lugar na ito. Ano yan? No mames, miren esa madresota. No mames. Bakit? ¿Quién eres, güey? Sa kanyang lalakaran Anino? ay animoy may biglang sumulpot na lamang na kulay itim na nilalang. Güey, no mames, güey. Puta madre. Nagmura eh. Hijo de la chi- Nagmura ba? Base sa kanyang video, ito ay gumagapang at mabilis kumilos, kaya't napatakbo na lamang siya ng de oras. Hijo de su puta madre. No mames, güey. No mames, güey. Puta madre. Ay, cabrón. No mames, ¿qué es esa Takbo siya. madre? Oh, Diosito. Ay, Gala ka pa sa ng gala. Sige, mames. yan. Isang gabi nagising na lamang ang may-ari ng bahay at nagmamay-ari ng mga manikang Rewind natin yung pangalawa. Anino. takbo na lamang siya ng de oras. Hijo de su puta madre. No mames, güey. Pwedeng totoo yan. Kasi anino lang siya. Pero, sa akin, may paliwanag pa rin ako dyan. Maaaring anino nga yan kasi natatapatan ng ilaw yan eh. So, ang maaaring nagiging anino niyan, yung nando sa harap at yung nasa likod na nakayuko. Pwede yun, reflection niya ng anino. Yun yung palagay ko, So, natakot naman siya pero hindi ko alam kung legit yung takot niya. Hindi naman ako expert sa mga ganyan drama-drama. Sa akin, nakikita ko lang diyan yung reflection siya na anino. O parang nasa likod lang niya or katabi niya yung kasi bumabato yung anino do sa ilaw eh. So, maaaring nasa likod niya or katabi niya yung tao. Yung sa akin yun Ewan ko sa inyo. It's up to you. Basta yung sa akin, opinion ko yun. Sa akin yun. Hindi ko alam. Yung sa inyo. Hindi tayo nagdi-debunk dito Hindi tayo nagdi-debunk. Yung sinasabi ko lang is opinion ko yun. Sa akin, yun yung pwedeng maaari ding isipin ng ibang tao. So, yun lang yung sinasabi ko sa kanya. Sinasabi ko dito. Pwedeng marami rin kami nakakaisip ng ganun. So, yun lang sa akin. So, lagi ko sinasabi, it's up to you. Hindi tayo nagdi-debunk. Ano lang tayo. Kung ano lang yung tingin natin. Anyway, kung paranormal naman yan, paranormal. Ano gagawin natin? Totoo yan eh. Pero, sa akin kasi, may paliwanag pa rin doon. Sa akin yun. Güey, no mames, güey. Puta madre. Na lamang ang may-ari ng bahay at nagmamay-ari ng mga manikang ito. Mapailang beses kasi na nahuhulog ng kusa ang mga manika kaya't naisipan niyang Chucky yan. maglagay ng CCTV.
Nga, gumagalaw. Lah. Uy! At nang kanyang reviewin ang CCTV, ito ang kanyang nakita. Nahulog kasama ng mga manika ang isang mabigat na TV na kahit balibaliktarin mo man ang sitwasyon ay hindi mo ito kayang ipaliwanag. Creepy. Hindi, may paliwanag pa rin yan. Sa akin kasi, maaaring itong manigang ito, ano to eh. Di remote yan. Maaaring robotic yan. So, alam naman natin kapag robotic, medyo matigas yan ng ano eh. So, sa aking palagay, maaring, hindi naman niya kasi pinakita ng ano eh, yung buo ng TV. Halos ulo na yung pinakita niya eh. Puro ulo ng TV, ulo ng manika. Sana, sinetapan mo ng camera yan, buo siya. Yung makikita yung paa, yung makikita yung katawan ng TV, makikita yung kabilang side. Yung wide ba? Kumbaga wide shot. Hindi, malapit. So, maaring marami magduda rito na setup ito. Diba? Kasi ang shot mo lang is puro ulo. Puro katawan. So, walang wide shot na ano, na makikita na talagang nahulog siya na walang gumagalaw. Pero medyo red flag ito. Ulitin ko. For me yun. Sa akin yun, ha? Hindi ko sinasabing peki ito. Pero, maaari ganun ang nangyari. Yung iniisip ko. Back to you. It's up to you. Tuloy pa natin. Nakakapangilabot naman ang nakita ng dalawang magkaibigan sa isang liblib na lugar na ito. May ilaw. Hoy, ay, chat lemang. Isang animoy nakakapangilabot na nilalang ang lumulutang sa ere na may suot na kulay pula na damit. Say, putang kon. Kamang mura. Ay, chat. Hoy, ufan na we. Mapapansin natin na puti ang kanyang muka at mahaba ang buhok nito. Miku jadi mah. Kumay ni. Ipilak say. Halata yung Mung ma. Halata yung ano, may nakasabit. Muntik na naman. Halata naman nakasabit yun. Bira naman. Magsabit ka ng manika, tsaka mo'y ganun-ganun. Makikita mo, parehas lang sila ng galaw. Halata nakasabit yun. Meron din palang ano. Sa ibang bansa. Meron din palang mga pekendos. Halata naman sa nakasabit yun, nakatali. Kuhanan ng video sa isang abandonadong bahay na ito ang animoy na kabelo na isang babae at sa kanyang harapan ay puno ng kandila. Bakit? Anong problema dyan? May ginagawa lang siya orasyon. Hindi yung istorbohin. Ito ay tumatawa na parang isang tawa ng mangkukulam. Kapansin-pansin din na tila nagriritual ito sa kanyang mga bibiktimahin. Wala ito. Habang dumuduyan ang kanyang katawan, magkatabi ang kanyang mga palad na parabang nagdarasal. O tapos?
Ano dyan? Anong creepy dyan? Hila na. Sanay na ako doon, Sir Pipoy. Hindi mo na ako mabibiktima nung jump scare mo. Ang una, talagang kinakaba. Mulundag yung puso ko sa mga jump scare mo eh. Nasanay na ako. Hindi mo na ako mabibiktima, Sir Pipoy. Tahan. Lumulutang ko. Isang nakakapangilabot na nilalang naman ang nakuhanan ng video na lumilipad. Ito ay may mahabang kasuotan. Gatang niya. Seram Joy, para Joy. Ano kayang klaseng nilalang ito? Kayo na ang bahalang humusga. Sa video na to, iiwan ko na sa inyo ang comment section. Sa Solid eh. Lumilipad siya. So, sino siya? Si Chichi, lumilipad. Si Bulma. Ano yun? Kung natatandaan nyo yung ginawang levitation ni... Tama ba ako? Chris Angel ba yun? Marami nang gumawa niyan eh. Chris Angel, nag-levitate siya sa bus at saka doon sa yung dalawang tower ng building sa ewan ko kung saan lugar yan. Nakalimutan ko na. Nagawa niya yan. Pero ang trick doon, naka-harness yan. Naka-harness tapos hindi ko alam, baka movie yan. Hindi ko lang alam. Tapos pinatungan lang ng boses. Panahon niya magagawa naman yan, editing. Hindi ko lang alam kung anong year nakuhanan yan. Kasi mukhang luma na yung video. Pero nagawa na ni ano yan, Chris Angel, yung mga levitation. Nagawa na nila yan. May mga tricks silang ginagawa diyan. Ang sinabi nila is parang harness. Naka-harness. Pero hindi mo makikita 'yon. Yung harness na 'yon. Parang invisible in the naked eye siya. Yun. Well, anyway, kung totoo naman yun, di sana pinagkaguluhan na sa media, sa social media. Diba? Compelling yung evidence na yun. Pero para sa akin, ano yun? Harness yun. Naka-harness yan. Or video editing. Hindi natin. Kuha naman ng CCTV na ito sa isang bata sa loob ng kanyang kwarto. Mag-isa lamang siya sa mga oras na iyon. Naka-night vision? Ba't kasi iniiwanan? Madaling araw nang makita sa video na patuloy ang... Hindi ko maintindihan sa ibang bansa. Sanggol yan eh. Bakit ilalagay mo sa isang kwarto? Anyway, hindi ko alam kung anong reason nila. Pero napapansin ko kasi kahit sa mga movies, meron sariling kwarto ang mga bata na sanggol pa lang. Which is na dapat nasa tabi ng nanay yan. Di ba? Pagka mga babies. Kasi sanay tayo sa ganun eh. Mga babies na mga kulang 3 taon na nga dyan. 4 na taon, nasa tabi pa rin ng nanay. Pero sa kanila kasi, babies, may sariling kwarto, tapos papatayin ng ilaw. Mariosip naman. Hindi ko alam kung anong reason nila doon Or iniisip nila dapat maging independent na yung bata. Sanggol yan eh. Maiisip ba agad ng bata yun? Hindi ko alam kung anong reason ng ibang bansa dyan. Pero palagi yan. May sariling kwarto na agad. May sariling cage. Doon patutulogin yung bata. Mag-isa lang. Aywan. Wala. Ang pagtawa ng bata kahit wala naman itong kasama Tinan nyo to, may kalaro. Sa kanyang kwarto. Di ba? Bata yan eh. Merong imaginary friend yan.
Oh, di ba? Isang seremonya sa simbahan ang dinaraos sa mga pagkakataong iyon. Uy, ano yun? Pero kapansin-pansin sa video, naani mo'y nahagip nito ang isang nilalang na matagal nang yumao. Ito ay nakasuot ng kulay puti. Puti rin ang kanyang muka. Nangingitim ang kanyang mga mata. Ano yan? Na Baka talagang costume lang yan. kikilabutan ka. Hindi sana nagtakbuhan yung tao dyan. At bago Na naman jumpscare. tayo magpatuloy sa ating video, sa mga oras na ito'y batiin muna natin. Nagpunta ang grupong ito sa isang liblib na lugar kung saan pinaniniwalaan na marami ang nagpaparamdam dito. Minggali bang ako bang? Ano ba? Iya bang? Bisaya ba? Diyan, ang biro bang? Ay, hindi. Habang iniilawan ng lalaki ang mga sulok ng mga damo, binivideohan siya ng kasama nito. O, tapos? Ano daw? Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang sumulpot ang isang white lady na ito na nakatayo sa kanilang kanan. Dito, nagtakbuhan ang dalawang magbarkada. Ano bang? Ano bang? Pasok na dito bang? Parang ano lang eh. Ewan ko, hindi ko sinasabing fake yun. Pero solido nakasayang sa lupa. Wala, parang ano lang. Hindi ko naman siya dinidibang. Kung totoo naman yung nakaka-capture nila, totoo. Gagawin natin. Pero siyempre, hindi mo naman maipiplease lahat ng tao. Hindi mo mapapaniwala lahat ng tao. So, maaari yung iba isipin scripted. Siyempre. Basta ganun. Wala na tuloy ako. Ano yun? Solid naman. Parang sa Mindanao lang Black lady. So, kung totoo naman yun, good. Tayo magagawa doon, totoo eh. Pero siyempre, yung mga ibang tao, tulad ko, hindi ako naniniwala doon. Kasi alam naman natin na madali nang gawin yun. Lalo na sa Mindanao. Black pa nga kung gusto nyo, di ba? Yan, white. O, di ba? Dito sa Pilipinas, black. Black lady. Di ba? So, yun. Subscribe kayo. Pipoy Tandok. So, as usual, hindi mo na ako mabibiktima, Sir Pipoy. Hindi mo na ako mabibiktima sa mga jump scare mo. Nasanay na ako sa'yo. So, maraming salamat sa video ni Pipoy Tandok. So, subscribe kayo sa kanya. Subscribe din kayo kay Kush Ahmed. Yan. Reactionist din yan. Kush Ahmed tsaka Eunice Ness. Eunice Ness? Oh, yan. Eunice Ness. Tsaka kung gusto nyong live, kwentuhan, asaran, bardagulan, mga 6 or 7 ng gabi, nagla-live po ako. Akit kayo, kwentuhan tayo. Para magkakilala tayo. Pinapakit ko naman pagka medyo mga ilang araw ko nang nakikita. Yun, pinapakit ko naman at na kinikilala namin. Parang sama kayo sa tropa. Aming online tambayan. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.